Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dakila't mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, mahal na Panginoon, hallelujah. Labis ang aming kagalakan, O Diyos, sa araw na ito. Mahal na Panginoon, O Diyos, minsan pa kasama ka namin, Amang Banal, hallelujah, sa aming pagsamba, O Diyos. Maraming salamat po. At minsan pa, O Diyos, hallelujah, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Dakilang Diyos, muli mong gabayan, ibalingkod sa ganang akin, wala akong magagawa. Lang sa mga salita, O Diyos, hallelujah, Lord God. Manapin ang buksan mong pangunawa ng iyong mga anak, manapin ang mga baguhan bisita. Sa araw na ito, O Diyos, hallelujah, Lord God. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan, in the name of Jesus. We bind the power of darkness right now in Jesus' name. Unbelief and doubt, hindrances, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, min mahal. Purihin na nakilang Diyos. God bless you po mga kapatid ko. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mga mahal, bagong lahat mga kapatid, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating mahal na pagsusulamang mahal. Nag-give the full honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating alaala mo mahal, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved mga mahal na Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, mga mahal. At sa lahat po ng aking mga kasama, mga manggagawa, mga mangangaral, mga kapatid ko, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat po ng ating mga bisita, kung meron man, at sa lahat po ng ating mga viewers, mga mahal, here and abroad, mga kapatid, purihin naman ang Panginoon. God bless you so much po. Amen. Say praise the Lord. Mga mahal, buhay na buhay, gising na gising, ang pagpupuri ng mga anak ng Diyos sa araw na ito. Amen? Pinagpala tayo, mga mahal, sa ating mga patutuong napakinggan, mga kapatid. At mga minamahal, dumako tayo sa ating aralin sa hapong ito. Praise God, hallelujah. Ihanda po natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook. Mga minamahal ko, ating pong mga minamahal ingatan, lahat po ng ating pinag-aaralan, o mahal, sa ating pong banal na pulpito. Amen. Aklat ng Hebreo chapter 12, verse 1 to 3. Mga mahal, basahin natin ang talatang ito. Dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 3. Kaya't yamang nakukupkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inalagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating panampalataya, na siya dahil sa kagalakan inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanang luklukan ng Diyos, sapagkat dilidilihin ninyo yaong nagtiis gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo huwag magsihina na maglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Keep your eyes on Jesus, mga kapatid. Keep your eyes on Jesus, mga minamahal. Yan po ang buong kahulugan ng ating pong nabasang talata, mga kapatid ko. Amen. Praise God. Ingatan natin yung ating mga kaligtasan. Amen po ba, mga minamahal? Para maging epektibo po yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kailangan tayo po'y tumingin lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na pong iba. Amen. Kapag hindi ka nakatingin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, palagi kang madadapa. Palagi kang magkakasala sa ating mahal na Panginoon, mga mahal. Palagi kang manlulupaypay, spiritual. Kapag hindi ka nakatingin sa ating mahal na Panginoon, palagi kang discouraged sa iyong buhay, mga kapatid. Kaya pala sinabi ng talatang ito, mga minamahal ko, masdan lamang natin si Jesus, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat sa mundo, mga minamahal, wala pong perpekto. Ang mundo, mga kapatid ko, pansamantala lang. Amen ba? Mga minamahal ko. Kaya nga, ulitin ko, mga mahal, kapag hindi ka nakatingin sa ating dakilang Diyos sa iyong paglilingkod, palagi kang failure. Palagi kang nadadapa, palagi kang nagkakasala, palagi kang nanlulupaypay, mga minamahal ko,
hanggang sa ikay sumuko na, mga kapatid, sa iyong paglilingkod. So, mga minamahal, isuko na lang natin sa dakilang Diyos yung mga bagay na makasisira sa relasyon natin sa mahal na Panginoon. Amen ba? Para ang buhay natin, mga mahal, magiging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos na buhay. So, we must keep our eyes on Jesus. Amen. Dahil mawawala tayo sa guidance ng dakilang Diyos kapag inalis natin yung tingin natin sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, habang nalalapit na pagbabalik ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, marami talagang mga bagay na nakaka-discourage sa mundo. Kung maari, hanggat maari, may mahal, bago babalik ang dakilang Diyos, agawin ka ng dyablo sa kamay ng mahal na Panginoon. Para lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng pinaghirapan mo, mga mahal, mabaliwala lahat yan. Amen. So, mga mahal, tandaan po natin, mga kapatid ko, tumatakbo tayo ngayon. Naglilingkod tayo sa dakilang Diyos ngayon, mga minamahal ko, hindi para sa ating mga sarili, kundi dapat nasa kabutihan ng dakilang Diyos lagi, mga mahal, ang ating pong inaasam-asam sa ating buhay. Amen ba? Mga minamahal, tingnan natin ang mga talatang ito, mga kapatid ko. Matthew chapter 14, verse 25 hanggang 31, mga kapatid. Tingnan natin si Peter nung siya po'y lumakad sa ibabaw ng dagat. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 14, versikulo 25 hanggang 31. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At na makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay naguluhimihanan sila na nagsabi, multo, at sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat, pagdakay ng salita sa kanila si Jesus na nagsabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat, pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya ay malulubog, ay sumigaw na nagsabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, inuunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nang alinlangan? Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Si Peter, mga kapatid, lumakad sa dagat. Dahil nakita niyang dakilang Diyos lumalakad sa dagat, mga minamahal. Ito po ay may kaugnayan, mga kapatid ko, sa ating buhay. Mga minamahal, ang kapatid nating si Peter, mga kapatid ko, meron siyang pananampalataya sa dakilang Diyos. Pero, kulang siya ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nakapokus si Peter sa dakilang Diyos, mga mahal. So, hindi nagbabantay si Peter sa kanyang sarili. Nawalan po siya ng paningin sa ating dakilang Diyos nung gumalaw po yung alon, mga minamahal, sa dagat. Anong ibig sabihin yan? Ano, mga minamahal ko, ang interpretasyon sa ating buhay niyan, mga kapatid ko? Alam nyo, hindi tayo lumakad sa dagat eh. Hindi tayo, mga minamahal ko, lumakad ng literal sa ibabaw ng dagat tulad ni Peter, mga kapatid. Pero, lumalakad tayo, mga minamahal, sa mga alon ng pagsubok. Amen? Lumalakad tayo sa mga alon, mga minamahal ko, ng mga kahirapan sa buhay. Mga panliliglig, mga minamahal ko, ng kaaway, mga kapatid ko. Sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay. Kaya kung nakatuon, mga minamahal, ang ating puso, ang ating isip, mga kapatid ko, sa alon ng buhay, mga minamahal, yung mga pagsubok, yung mga problema sa buhay, mga kapatid ko, at hindi tayo humihingi ng tulong sa ating mahal na ng Diyos, maaari po tayong mawala ng pag-asa. Amen ba? Maaari tayong susuko na, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Lulubog tayo, mga kapatid ko, sa mga problema sa buhay natin. Hindi mawawala yung problema, mga minamahal ko. Mananatili yan sa mundo, mga kapatid. Yung problema, yung kahirapan, mga minamahal, kakambal na po yan ang mundo. Amen? Kasi sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay sa sanlibutan.
Kung ang pag-ibig ninyo'y nasa sanlibutan, wala sa inyo ang pag-ibig ng Ama. Amen po ba? So para manatili po yung pananampalataya natin at pagtitiwala natin sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, kapag dumarating po tayo sa mahihirap na sitwasyon sa buhay, mga kapatid, ituon natin yung mata natin sa ating makapangyarihang Diyos. Amen? Sapagat siya po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya po ang may kontrol ng buong kalangitan, ng buong kalupaan, mga minamahal, at ng karagatan. Wala pong imposible sa Kanya. Amen? Ito po ang dakilang Diyos nating pinaglilingkuran. Jeremiah chapter 32, verse 23. Dito po sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 32, versikulo 23. At sila'y pumasok, at kanilang inari, No. Jeremiah chapter 32, verse 27. Tingnan natin. Jeremiah chapter 32, verse 27. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin? Amen. Amen. Say, praise the Lord, mga minamahal. Behold, I am the Lord. Dakilang Diyos po ang nagsasalita rito, mga minamahal ko. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Amen. Nagtatanong ang dakilang Diyos, ako ang inyong Panginoon. Ako ang inyong Diyos. Amen. May mga bagay bagang mahirap sa akin? Amen ba? Ang dakilang Diyos ang ating Creator. Siya po ang ating manlilikha. Siya po, mga inmahal, ang ating supplier. Ang provision, mga inmahal, ng lahat ng tao nasa dakilang Diyos. Amen ba? Walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas at dapat pagtiwalaan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen! Praise the Lord, mga inmahal. Hallelujah. Jeremiah chapter 32, verse 17. Lord God, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for Thee. Tingnan nyo. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 32, versikulo 17, Panginoong Diyos, narito iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamagitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Amen. Walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Amen. Amen. Alam nyo, yan ang nakakalimutan ng mga anak ng Diyos. Kaya mga minamahal, aminin natin mga kapatid, minsan, madalas, mahal, inaalis natin yung focus natin sa mahal na Panginoon. Amen ba? Itinutuon natin mga minamahal sa mga bagay na material na panlupa, mga mahal, na kayang-kaya namang ibigay ng dakilang Diyos yan, mga kapatid, kung tayo po'y susunod sa ating dakilang Diyos ayon sa kanyang kalooban. Amen ba? Sapagat siya ang Diyos, mga mahal, na meron pong absolute rule and control sa lahat ng bagay. Amen. Praise the Lord. Paano ba titingin sa mahal na Panginoon? Sabi ng ating pinag-aaralan, tumingin lamang kay Jesus, mga mahal. Paano tayo titingin sa mahal na Panginoon? Ang pagtingin sa dakilang Diyos, mga mahal, nasa puso mo palagi yung ginawang kabutihan ng dakilang Diyos sa iyong buhay. Doon ka lagi nakasentro. Amen ba? Hindi mo hinahayaang mamayani sa isip mo, sa puso mo, mga minamahal, yung mga distraction sa iyong paglilingkod. Yung mga makakasira sa iyong pananampalataya, mga mahal, hindi doon ang focus mo, mga kapatid. Ini-ignore mo yun. Amen ba? Walang mahalaga sa iyo, mga mahal, kundi yung gampanan ng kalooban ng dakilang Diyos. Yun ang nakatingin sa ating mahal na Panginoon. At mga mahal, importante ito, hindi ka apektado sa problema ng iba. Amen. Praise the Lord. Mind your own business.
Yan dapat, mga mahal, ang paglilingkod natin sa dakilang Diyos. Sapagkat bawat isa sa atin, mga mahal, tayo po'y haharap na mag-isa sa harap ng dakilang Diyos natin, mga kapatid. Hindi mo kasama, mga minamahal, yung katabi mo ngayon, mga minamahal ko, ikaw mag-isa ang haharap sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa paglilingkod sa dakilang Diyos ngayon, mga minamahal, huwag mo nang pakialaman yung iba. Pakialaman natin, mga kapatid, yung ating puso, yung ating kaisipan, mga minamahal. Saan nakatuon? Saan nakatingin, mga minamahal? Amen! Praise the Lord! Iniibig tayo ng dakilang Diyos. At nakikita ng mahal na Panginoon yung sitwasyon ng ating buhay ngayon. Amen? Tingnan niyo, mga mahal, Jeremiah chapter 32, verse 19. Great in counsel and mighty in work, for thine eyes are open upon all the ways of the sons of men. Amen. Tingnan natin sa Tagalog na po tayo, mga mahal. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 32, versikulo 19. Dakila sa payo at makapangyarihan sa gawa na ang mga mata ay dilat sa lahat ng mga lakad ng mga anak ng tao, upang bigyan ang bawat isa ng ayon sa kaniyang mga lakad at ayon sa bunga ng kaniyang mga gawa. Purihin ang dakilang Diyos. Pwede ba natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon? Say praise the Lord, mga mahal. Dakila sa payo, makapangyarihan sa gawa, na ang mga mata ay dilat sa lahat ng mga lakad ng mga anak ng mga tao, mga minamahal. Upang bigyan ang bawat isa ng ayon sa kanyang mga lakad at ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Amen. Siya ang ating manunubos. Amen. He is our Redeemer, mga mahal. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, nakatingin ang mata ng dakilang Diyos palagi sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo pinababayaan. Siya ang Diyos na hindi umiidlip. Amen? Hindi naglilikat, mga minamahal ko. Hindi tayo nakakalimutan ng dakilang Diyos natin. Amen po ba? Makalimot ka man sa mahal na Panginoon, hindi kanya kalilimutan. Yan ang kabutihan at pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating lahat. Jeremiah 32 verse 21, and hast brought forth thy people of Israel out of the land of Egypt with signs and with wonders and with a strong hand and with a stretched out arm and with great terror. Mga minamahal, yan ang Diyos natin. Kung paanong ang Israel, mga minamahal, inilabas ng dakilang Diyos sa Egypt, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga signs, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, hindi sila kinuha ng dakilang Diyos sa simpleng pagkuha lang. Mga minamahal, kinuha sila ng dakilang Diyos, mga kapatid. Ipinakilala muna ng mahal na Panginoon sa kanila kung sino yung Diyos, mga minamahal, na magliligtas sa kanila. 10 salot ang pinakita ng dakilang Diyos, mga mahal, sa bansang Egypt. Amen. Ganon din tayo. Ganon din tayo, mga mahal. Bakit tayo nananatiling naglilingkod sa dakilang Diyos? Mga minamahal, kahit ang daming mga problema, kahit ang daming bagyo ng pagsubok sa buhay natin, bakit nananatili tayo na naglilingkod sa dakilang Diyos at dumadalo sa gawaing ito? Ang sagot, dahil pinagpala tayo ng dakilang Diyos. Amen! Praise the Lord! Pinakita sa atin ng dakilang Diyos yung kanyang pagliligtas. Dati tayong nasa lusak ng kasalanan. Mga minamahal. Amen? Dati, mga kapatid, nasa banig ng karamdaman. Nasa matinding problema, halos magpatiwakal ka na lang, mga minamahal. Pero kinahabagan tayo ng dakilang Diyos natin. Hinango tayo, nilinis, hinugasan ng kanyang banal na dugo, mga minamahal. Pinatawad sa lahat ng ating mga kalikuan, sa lahat ng ating kasalanan. Ginawa tayong anak ng Diyos. Tinanggap tayo bilang anak ng Diyos, mga minamahal. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Amen po ba? Ginawa tayong tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Pwede nating palakpakan ang dakilang Diyos natin? Amen? Kung ang dakilang Diyos, mga minamahal ko, ay iyon ang ginawa sa buhay mo. Gumawa siya ng himbalang bagay sa buhay mo. Siya po'y nagpagaling ng iyong mga karamdaman, nagbago ng iyong buhay.
Kung yan ang Diyos na yung pinaglilingkuran, bakit ka mangangamba? Amen? Bakit ka mag-aalala sa bukas? Bakit ka mag-aalala, mga mahal, sa iyong kakanin sa araw-araw? Amen? Kaya lang minsan pinagkukulang ka ng mahal na Panginoon sapagkat hindi ka tumatawag sa Kanya. Hindi ka nananalangin sa Kanya, mga mahal. Amen? May batas ang dakilang Diyos, mga kapatid. A prayerless Christian is a powerless Christian. Ang Kristiyanong hindi mapanalanginin, mga minamahal ko, wala siyang tatanggaping pagpapala sa mahal na Panginoon. Amen? Pagdating ng panahon, mga minamahal, ang sitwasyon, mga kapatid, walang blessing ang mahal na Panginoon darating sa atin, mga minamahal, sapagkat hindi ka nagtitiwala sa Kanya, hindi ka tumatawag sa Kanya, mga minamahal. Ang gagawin na lamang natin, mga kapatid, aalisin natin yung focus natin sa Diyos. Alisin natin yung paningin natin sa mahal na Panginoon. At gagawin natin yung bagay, mga mahal, na kaya natin gawin sa buhay natin, mga kapatid. Pero pag nag-fail tayo, mga mahal, sa ating mga plano, mga kapatid ko, bumabalik ka rin sa mahal na Panginoon. Amen ba? Mga mahal? Say praise the Lord, mga kapatid. Kahit anong galaw natin sa mundo, mga mahal, dito pa rin tayo sa dakilang Diyos magtitiwala. Amen. Sapagat sabi ng Bible, mga mahal, kung wala kayo sa akin, mga anak, wala kayong magagawa. Amen ba? Praise the Lord. Kaya mga mahal, mula sa araw na ito, magtiwala na tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Mga mahal, hawakan natin yung kanyang mga pangako. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Nasa paglalakbay tayo ngayon. Nandito tayo ngayon, mga minamahal, sa tinatawag na the race of life, mga kapatid. This race is the lifelong test of faith in this world. Tayo po, mga minamahal, ay nasa palagi ang mga pakikipagbaka. Tayo po ay nasa mga pagsubok lagi, mga minamahal. Sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi pwedeng walang pagsubok. Sinabi ko sa inyo kanina, mga minamahal, yung Israelita, mga kapatid, pwede namang kunin sila ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa Egypt, at ilagay, mga minamahal, ora mismo sa dako ng promised land sa Kanaan, nang hindi dumadaan sa kahirapan. Amen? Pero bakit, mga minamahal, pinadaan sila ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, for 40 days, o mga minamahal, 40 years, mga kapatid ko, doon sa maraming mga pagsubok, mga minamahal, sa buhay. Amen? Sa mga pagsubok, mga minamahal, lahat ng galing ng Egypt, hindi nakarating ng promised land, maliban sa dalawa, si Joshua at si Caleb. At lahat ng isinilang sa wilderness, 20 years pababa, mga mahalang edad, yun lang ang nakapasok sa promised land. The rest, mga mahal, lahat ibinuwal ng dakilang Diyos sa ilang. Amen? Bakit? Hindi sila nakapasa sa test ng dakilang Diyos. Amen ba? Lahat yon, mga minamahal, galing sa Egypt. Hindi nakatingin sa kabutihan ng Diyos na mahal na Panginoon. Habang naglalakbay sila, mga minamahal, panay ang reklamo nila. Naglalakbay sila, mga minamahal, panay ang ungol nila, mga minamahal. Panay ang kanilang paglaban kay Moses, mga kapatid. Kapag nabusog sila, mga minamahal, ano kanilang sinasabi? Si Moses talagang lingkod ng Diyos. Si Moses, propeta ng Diyos talaga. Pero once na nagutom sila, mga minamahal, kumalam ang sikmura nila, mga kapatid ko. Moses, pinahamak mo kami. Amen ba? Lahat ng masasamang salita, mga minamahal, ipupukol kay Moses, mga kapatid ko. Walang pananampalataya. Kaya hindi nalugod ang dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ng galing sa Egypt, ibinuwal ang dakilang Diyos sa ilang. Maliban kay Joshua, mga minamahal, at kay Caleb. Nakikinig po ba kayo, mga mahal? Ganon din sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Mga mahal, hindi tayo naglingkod sa mahal na Panginoon sa material na bagay lang. Mga minamahal, hindi tayo naglingkod sa mahal na Panginoon para sa mundo lang, mga kapatid ko. Para yumaman, mga mahal, para makilala, mga kapatid ko, hindi. Mga minamahal, naglilingkod tayo dito, naglalakbay lang tayo dito. Dumadaan lang tayo sa mundo, mga mahal. Amen? Hindi tayo taga rito, mga minamahal. Dadaan lang tayo dito sa mundo, mga kapatid ko. Mula, mga minamahal ko, sa buhay makasalanan, hinango tayo ron. Dadalhin tayo, mga minamahal,
Nag-represent yung Kanaan, mga kapatid, eternal life sa langit. Amen ba? Kaya habang tayo nandito, mga mahal, tayo po'y naglalakbay lamang, mga kapatid. Amen. Pero habang naglalakbay tayo, mga mahal, huwag natin gayahin ang Israel. Habang naglalakbay ang Israel, mga mahal, sa disyerto, mga kapatid ko, nakatuon ang pansin nila, mga mahal, sa mga dinadaanan nila, mga kapatid. Kaya yung dinadaanan nila, mga mahal, kung anong lahi meron yan. Pag sumasamba sa rebulto, sasamba rin sila, mga mahal, sa rebulto. Naglingkod sila sa paningin, hindi sa pananampalataya. Amen? Dapat, mga minamahal, kapag tinawag ka ng mahal na Panginoon, bakit ka tinawag? Anong layunin? Saan ka dadalhin, mga mahal? Sa langit. Dapat, nakasentro sa langit ang isip at puso natin habang naglilingkod. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Huwag natin kalimutan. Simpleng talata. Mga mahal, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Ibig sabihin mo, mahal, huwag mo nang tingnan yan. Huwag ka nang tumingin yan, tumingin ka na lang sa iyong kaligtasan. Amen ba? Bahala ng Diyos dyan, mga mahal. Say praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Gusto ng dakilang Diyos, mga mahal, hubarin muna natin yung ating dating pagkatao. Alisin muna ng dakilang Diyos yung mga pride natin. Tuturuan ka muna niya, mga mahal, magpakumbaba bago tayo dadalhin, mga mahal, dun sa pagpapala ng Diyos. Amen ba? Kaya lahat po ngayon, mga minamahal, nang ayaw dumaan sa mga trials, mga pagsubok sa buhay, mga kapatid, hindi tayo makakarating sa langit. Ang paglilingkod natin sa dakilang Diyos, mga minamahal ngayon, langit ang pupuntahan natin. Pinangako ng dakilang Diyos sa atin, mga mahal, yung langit at buhay na walang hanggan. Pero hindi madali yan. Amen ba? Yung eternal life, yung kaligtasan, libre yan. Pero yung reward, pinagtatrabaho yan. Amen? Parang ano lang yan eh. Mahal, lagi kang talunan. Hindi ka masaya. Amen? Walang blessing, walang pagpapala. Pero puri ka ng puri, mga minamahal, huwag mo munang hanapin yan. Puri ka ng puri. Puri ka ng puri, mga minamahal. Darating ang blessing sa iyo, pagpapala sa iyo. Sinabi ng Bible yan. Naranasan nyo ba yan? Si praise the Lord? Hallelujah. Napakasimple lang pala, mga minamahal eh. Simple lang, mga kapatid. More praise, more blessing. Sabi ng mahal pastor natin, beloved honorable pastor. Amen ba? Habang nagpupuri ka sa mahal ng Panginoon ni mahal, mas malapit ang pagpapala, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya mga mahal, huwag tayong matakot, mga kapatid, kung may mga trials, mga pagsubok sa buhay. Mga mahal. Pero, huwag mo 12. Ilang bagay, mga kapatid ko, yung makukuha natin, mga minamahal dito. Kung bakit, mga minamahal, dapat gagawin natin sa paglilingkod natin sa mahal ng mga kapatid para tayo po ay magpapatuloy manatili, mga mahal sa paglilingkod. Sabi ng nabasa natin kanina, bitawan natin yung bawat mabibigat, mga mahal na bagay sa ating paglilingkod. Amen. Itapon daw natin lahat ng humahadlang sa ating paglilingkod. Bitawan natin yung pagkakasalang pumipigil sa atin, mga minamahal. Yan ang sinasabi ng Hebrew chapter 12, verse 1 kanina, mga minamahal. So mga kapatid ko, habang naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, ano pong gusto ng dakilang Diyos na mangyari sa atin? Bilang Christian living, mga minamahal. Malalaman natin, mga kapatid ko, yung gagawin natin habang naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Mga minamahal, tingnan natin. Ephesians chapter 4, verse 31 at 32. Ihanda natin ang Luke chapter 21, verse 19. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 31 hanggang 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. At mga magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa
gaya naman ng papatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Huwag daw nating ituon yung isip natin diyan sa mga nabasa natin, mga minamahal. Amen? Mga kapatid ko, lagi tayong tumingin sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, una nating nakita kanina mga kapatid, bitawan daw natin, mga minamahal, yung mga bagay na may bibigat, mga nakakahadlang, mga minamahal, yung mga pagkakasalang pumipigil sa atin. Pangalawa, mga kapatid ko, takbuhin natin, may pagtitiis, mga minamahal, yung takbuhing inilagay ng dakilang Diyos sa atin. May pagtitiis pala eh. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal, mabibless ka dahil Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, makikita mo yung mga anak ng Diyos dito sa dako ng Alas-asin. Mga kapatid, dumadalo, sumasamba, hindi nag-a-absent, mga minamahal. Kung tanungin mo, mga kapatid ko, ang layo pa pala ng uuwian nila. May mahal, bako-bako yung kanilang dadaanan, lakad lang, mga kapatid. Bago sila makarating, mga minamahal ko, ng highway. Tinitiis nila yon. Amen ba? Natuto tayong magtiis, mga minamahal. Bakit? Totoong langit sa atin eh. Totoo yung kaligtasan sa atin. Na kapag tinigil mo yung pagsambat, paglilingkod, mga minamahal, babalik yung dating masamang espiritong nagbibigay kasalanan, papasok sa atin, aalis ang Holy Spirit, mga minamahal. At magiging worse, magiging malala pa yung buhay natin kaysa dati. Pag tinigil natin ang paglilingkod. Amen? Kaya mga minamahal, kahit mahirap, kahit minsan walang pamasahe, mga minamahal, dumadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen ba? Takbuhin daw natin may pagtitiis yung takbuhin inilagay sa harap natin. Mga minamahal. Sabi ng talatang ito, sa inyong pagtitiis, may pagwawagin nyo inyong mga kaluluwa. Tingnan nyo. Lucas, Kapitulo 21, talatang 19. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, versikulo 19. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Si praise the Lord, mga minamahal. May pagtitiis pala eh, mga kapatid. Para may pagwagi daw ang ating mga kaluluwa. So, all we have to do, mga minamahal, is to fight, mga kapatid ko. Tayo po'y makipagbaka, mga kapatid. Laban, mga minamahal. Ipaglaban natin yung kaligtasan natin. Paglaban natin yung spiritual natin. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Dumalo tayo palagi. Huwag tayong mag-absent. Maging seryoso tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Magbigay sa gawain ng dakilang Diyos, mga kapatid. Makiisa sa pagpapaganda, mga minamahal, pagpapalago ng ating balalagawain. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. 2 Timothy chapter 4, verse 7, sabi ng Bible, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabi rito, mga minamahal. Napaka pinagpala, mga minamahal, ating beloved honorable pastor, Will Estrada Almeda. Mga minamahal, natapos niya na, mga kapatid, yung kanyang course, yung kanyang takbuhin, yung pangangalaga sa atin, mga minamahal. Amen? Mga minamahal, natapos niya na, mga kapatid. At mga minamahal, maaaring ang ilan sa atin ay nalulungkot pa rin. Ilan sa atin nagtatanong, mga minamahal, papaano na tayo? Wala na ang beloved pastor natin, wala nang mananalangin sa atin. Mga minamahal, huwag ka munang maniwala dyan, mga kapatid ko. Mga minamahal, yung sakripisyo, mga kapatid, na binigay ng ating beloved honorable pastor para sa church ng mahal na Panginoon, nananatili yan, mga minamahal. Nananatili, mga minamahal, yung power, nananatili yung anointing, mga minamahal ko. Amen po ba? Nananatili yung miracle, signs, wonders sa banal na iglesyang ito. Wala pong pagbabago. Sapagat sabi ng Biblia, si Jesus, mahal na Panginoon, siya noon, ngayon, at magpakailan pa man, mga mahal. He never changes. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Tayo nakikipagbaka pa. Amen ba? Tayo, mga minamahal, iniingatan pa natin, mga kapatid ko, pinagsisikapan pa natin, mga mahal, yung ating mga kaligtasan. Kaya pagka, mga mahal, hindi ka na dumalo, mga kapatid, lugi ka. Amen? Mga minamahal, pati buong pamilya, mga kapatid ko, papasok na ang dyablo sa bahay natin kapag hindi ka na nagsamba, hindi ka na dumalo, mga minamahal. Amen? Tumigil ka na, mga minamahal ko.
Wasakin ng diablo ang pamilya natin. Nasa Bible yan, may mahal. John chapter 10 verse 10. Si Satan naparito, mga mahal, para mangwasak, pumatay, pumuksa ng buhay. Pero ang mahal na Panginoon ng mahal, naparito para bigyan kanya ng masaganang buhay. Amen ba? So look unto Jesus. Amen? He's the author and finisher of our faith, mga mahal. He's the head of all the long train of faith, mga mahal, ng bawat sa atin. Amen? Nilay-nilayin mo na lang. Nilay-nilayin mo, mahal, bulay-bulayin mo yung kabutihan ng mahal na Panginoon sa buhay mo. Para hindi ka manghina. Para huwag kang masiraan ng loob. Amen po ba? Oy, mahal. Patuloy sa paglilingkod. Amen? Malapit ang babalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mga bagay sa mundo, mga kapatid, mawawala na ng saysayan. Maging ang ating mga salapi, yung ating mga pera, mga mahal, mawala na ng halaga yan, mga kapatid ko. Darating yung tataka ng 666. Mga minamahal, wala nang kwenta yung pera, yung salapi. Kaya habang, mga minamahal, may halaga pa yung salapi, ipaggamit mo na sa dakilang Diyos yan. Sapagkat darating ang panahon, mga minamahal, yung tatak na lang ng kamay at noo, mga kapatid, ang gagamitin ng mga tao para makakain, mga minamahal, mabuhay dito sa mundo na pansamantala. Amen ba? Mga minamahal, Revelation chapter 13 yan, verse 16 hanggang 18, mga kapatid. Darating ang araw, isang tao, mga minamahal, ang magtatatak ng 666 sa lahat ng tao. Mga minamahal, hindi ka na makatinda, hindi ka na makatravel, mga minamahal, hindi ka na makapagtanim sa sarili mong lupa, hindi ka na makapunta ng Balanga, hindi ka na makapunta ng Pampanga, hindi ka na makapunta ng Manila, mga minamahal, kapag wala kang tatak na 666. Amen? Naramdaman natin yan, mga minamahal, nung panahon ng pandemic. Amen ba? Sinong nahirapan ng buhay nung pandemic, magsabing amen? Mga mahal, mahirap talaga mga kapatid. Checkpoint pa lang yan ID pa lang, mga mahal. So, inihanda na ng mga mahal yung isip ng tao, mga kapatid ko. Darating ang panahon, mga mahal. Wala nang saysay ang mga bagay dito sa mundo, mga kapatid. Mga mahal, ang pinakamahalaga ngayon, tingnan na lang natin ang mahal na Panginoon. Tumingin ka na lang sa Kanya, sa Kanyang kabutihan. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Mga mahal, umawit tayo ng isang magandang awitin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Lahat tayo tumayo, mga mahal. Ating awitin ng Trust His Heart. Amen. Hallelujah. Magtiwala sa mahal na Panginoon, mga mahal, mga anak ng Diyos. All things work for our good. Yes, yes, Lord. Though sometimes we can't see How they could struggles that breaks our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. Amen. Hallelujah. His ways are not our own. So When your pathway grows dim and you just can't see, remember, He's still on the throne. Umawit tayong lahat, may mahal. Hallelujah, hallelujah. God is too wise to be mistaken. Yes, Lord. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Hallelujah, 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 hallelujah.
This is the Master's plan. Hallelujah, hallelujah, there is Jesus, Lord. He holds our future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in presence, knowledge, but His is first and the last. Like a tapestry, sweeping you and me, that someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. Yes, God. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His hand. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His hand. Amen, Lord God. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Napakaganda ng awitin, may mahal kong ating unawain. Hindi kailanman nagkakamali ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanyang mga ginagawa. Ang totoo po, mga minamahal, kung bakit inaalis natin ang mata natin sa mahal na Panginoon. Inaalis natin yung focus natin sa dakilang Diyos, may mahal mga anak na Diyos. Nawawala ang tiwala natin sa mahal na Panginoon. Mas nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayanan. Minsan, iniiwan natin siya. Minsan, nakakalimutan natin siya. Minsan, ayaw natin humingi ng guidance sa mahal na Panginoon. Para mga minamahal, ang isip natin, kaya ko to. Minamahal, hindi mo kaya kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Kahit anong talento mo, kahit anong abilidad mo, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ang karunungan natin. Siyang lahat sa ating buhay. Kaya nagpe-fail, mga minamahal, madalas ang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Kapag nag-fail tayo, nagtatanong tayo, ako ba talaga'y tinawag mo, O Diyos? Kapag nag-fail tayo sa buhay, mga minamahal, iniwan natin ang mahal na Panginoon, saka tayo magtatanong, kapag nandiyan na yung mga kahirapan, mga problema, mga inmahal, mahal na Panginoon, tinawag mo ba talaga ako, mahal na Panginoon? Umiiyak tayo, mga minamahal, sa hirap ng buhay. Ang dahilan, mga minamahal, hindi ka nakipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Hindi mo hiningi ang payo ng Diyos. Hindi tayo nagpatulong sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yan ang totoo niyan. Kaya inaalis mo at paningin mo sa mahal na Panginoon, mga mahal. Kaya sabi ng ating pinag-aralan, looking unto Jesus. Siya ang lahat sa buhay natin. Wala kang magagawa, mga mahal, kung aalisin mo yung paningin mo sa dakilang Diyos natin. Matalino ang Diyos. Mas matalino sa iyo ang Diyos, sa akin. At kung nagtatanong tayo, mga mahal, tinawag ba ako ng Diyos? Para ba ako sa pangako ng mahal ng Panginoon? Para ba ako sa pagpapala? Bakit hanggang ngayon hindi ako pinagpapala? Mga mahal, huwag nating tanungin ang Diyos. Tanungin natin yung sarili natin. Hindi ka po dadalhin ang dakilang Diyos dito kung wala siyang magandang plano sa buhay mo. Wala ka dito ngayon kung hindi ka niya tinatawag para maglingkod sa Kanya.
Mga minamahal, yan dapat ang ating nasa puso, mga kapatid. Para gumanda ang buhay natin, para gumanda ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, maging maligaya ka, maging masaya, unspeakable joy and full of glory, mahal, ang maramdaman mo sa paglilingkod. Tumingin ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Ipaabaya mo sa Kanya lahat ng bagay. Siyang nagmamaniobra ng buhay natin, mahal. Hindi natin kaya. Muli nating awitin ang awiting ito, mahal. God is too wise to be mistaken. Yes. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Waring kamala, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Hallelujah, hallelujah sa ating dakilang Diyos. Minsan pa, tayo po'y pinalalaanan ang ating mga pinag-aralang hallelujah salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Na minsanan pa, hallelujah, ay pinapaalala sa atin na sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ay walang mahirap na bagay, hallelujah, sa ating pinagmahal na Kristo. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa mga mensahe natin na papahinggan sa mga oras pong ito. At tayo po'y patuloy na sumasama, manalangin, magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Ating po ang kinin, ang mga pangako ng ating dakilang Diyos, ayon sa salita natin na papakinggan. Ano ang sabi? Walang mahirap na bagay sa ating pinamahal na Kristo. Ang Diyos natin pinaglilingkuran, hallelujah, ang siya nangako na siya pong pumili sa atin, hallelujah, upang tayo po'y lahat ay pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nga lang po, sa ating ang choice, hallelujah, pag tayo sumunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, tayo po'y pagpapalain ng ating dakilang Diyos. At kung tayo naman nahihirapan, nais po natin sumunod at tayo po'y nahihirapan at hindi po napapakinggan, humingi po tayo ng tulong, humingi po tayo ng habag sa ating pinakamahal na Kristo. Tayo din na lahat, pinili ng ating pinakamahal na Panginoon sa gawain ito upang tayo po'y pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Atin po ang kinilahat po ito, hallelujah. Atin po, tayo po'y manalangin, tayo po'y magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Ating sabihin na kailangan po natin ng ating pinakamahal Panginoon, hallelujah. Na tayo po'y mahina, wala po tayong magawa pag wala po ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihan pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Dinala niyo po kami sa tunay mong gawain. Maraming salamat sa mga salita na minsanan pa ay nagpaalaala sa bawat isa amin, mahal na Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang mahirap na bagay sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon. At lalo higit, hallelujah, na kami po yung inihinirang. Kayo po yung iniibig aming pinakamahal na Panginoon. Dakilang Diyos, narito po yung mga pinagpalang anak. Narito po yung mga hinirang na mga anak, dakilang
dakilang Diyos. Kami po yun sama-sama nagsusumamo, nagpapapakumbaba. Patawarin niyo ang bawat isa amin sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakasala. Sa aming minsan, binabaliwala po namin yung mga salita, dakilang Diyos. Malayang Panginoon, patawad po, dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin, ayaw po namin ng buhay makasalanan. Bigyan niyo po kayong puso na nagmumula sa iyo, kaisipan na nagmumula sa iyo, at dagdagan niyo po ang panampalataya sa mga salita, dakilang Diyos. Patuloy niyo kami panghawakan sa pangunapalangin po ng aming minamahal at galang Pastor Wildis Almeida. Ito po yung samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan, sawatain po natin ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Ang plano ng ating pinakamalapit ay pahawang mabubuti sa bawat isa atin. Hallelujah. At sawatain po natin ang umahadlang walang iba, kundi ang gawa, ang kaaway ng ating pinakamalapit. Ating po sawatain ito. Hallelujah. Ito po, hallelujah, ay pinagtagumpayan na ng ating dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, narito po yung mga anak. Ang bawat isa amin, mayroon po kayong mga pangailangan. Una tigit, hallelujah, panghawakan niyo po ang paglilingkod sa iyo. Dagdagan niyo po ang panampalataya sa iyo. Panghawakan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos, manatili maging tapat hanggang sa iyong pagbabalik. Ayaw po namin buhay ang makasalanan at anumang mga problema, mga kahirapan, panglupaypay, ang ginagawa ng kaaway sa bawat isa amin, dakilang Diyos, aming gagamitin ang iyong dakilang mga parehang pangalan. Sa pauna panalangin po ng aming minamahal at galang Pastor Wildis Almeida, sa mga parehang pangalan ni Jesus, aming sinasaway at pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Di mo yung mga pag-alinlangan, panglupaypay, panlalamig. Di mo cast out in Jesus' name. Di mo sa unbelief, cast out in Jesus' name. Ano mga problema, kahirapan, karamdaman, lahat ng uri na gawa ng kaaway, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, financial problem, cast out in Jesus' name. Pride of life, glory, carnality, di mo cast out right now. Cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng panggugulo, di mo cast out in the mighty name of Jesus. All vices began, all problem is solved right now sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At ating papurihan ating pinakamahal na Panginoon. Atin na po ang kinin, ang lahat po nating binanggit, ating i-claim. Hallelujah. Sa mga parampalan ng ating dakilang Diyos, leading prayer po tayo, Pastor. Hallelujah. Ito po yung napapasa atin na sa mga parampalan ng ating dakilang Diyos. Tayo po yung magsumigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Kasama mga lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat sa mga encouragement. Hallelujah, buhay ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon.